Ayan. What's up sa inyo mga bossing? This is Boss Liway. Again, gagawa nga pala tayo reaction video dito sa update ngayong YouTube ngayong July 15. Bukas na po yun. Bali, bago lahat intro muna. Let's go. Panoorin na natin mga video mga bossing. Let's go. Sa wakas, sumagot na ang YouTube, lalo na this coming July 15, 2025 sa update na meron sila ngayon sa kanilang monetization policy, especially dito sa YouTube. So madami kasing content creators ang gumagawa ng videos na nagiging dahilan para malito yung mga baguhan na content creator dito sa YouTube. At ilan sa kanila guys, kinakabahan kasi may mga napapanood sila ng mga videos na hindi naman accurate doon sa update na magaganap this July 15, 2025. At dito guys, ipapaliwanag natin yung sagot ng YouTube mismo doon sa mga nalilito pa. So parang meron lang silang tinarget na mahalagang points dito guys, na kung saan ito yung parang pinakang tinutumbok nung update nila this coming July 15 para kahit papano is mawala yung confusion, mawala yung pagkalito ng mga bagong content creators at hindi sila panghinaan ng loob sa mga content na ginagawa nila. So sabi dito guys, what's changing on July 15? To be clear, we're not introducing a new YPP policy. So galing na mismo sa YouTube guys, wala naman silang ini-introduce na bagong policy sa YouTube Partner Program. This is a minor update to our long-standing repetitious content guideline. So dito kasi sa YouTube guys, matagal na namang merong repetitious content. Pero tingin ko guys, dito sa YouTube, time to time, inoobserbahan nila yung mga contents na pinoproduce ng iba't ibang mga vloggers. At dahil dito guys, tingin ko magiging stricto lang sila kung paano nila i-determine na kung ang isang video is lumalabag sa repetitious content. So ibig sabihin dito ni YouTube guys na hindi na bago itong policy na ito or hindi na bago itong guidelines na ito, pero mas magiging stricto sila this coming July 15 dun sa mga contents na pinoproduce natin, lalo na dun sa mga repetitious content. We regularly update and evolve our policies based on the content on YouTube. And this update is to clarify that this policy includes content that is mass-produced or repetitive. So guys, nabanggit ko na to doon sa unang video na ginawa natin about this update na mas magiging stricto ang YouTube dun sa mga content creators na nagpo-produce ng sobrang daming videos, and at the same time guys, yung mga contents na nakapokus sa repetitive content. So kung hindi nyo pa napapanood yun guys, pwede nyo panoodin yung vlog natin about doon. At sabi pa dito ni YouTube guys na which is content viewers often consider as spam. This content has always been ineligible for monetization. So para sinasabi dito ni YouTube na noon pa man is bawal naman talaga na yung ganitong klase ng content sa YouTube. As always, required content to be original and authentic for YPP. Kaya guys, hindi ko rin maiwasan na pansinin yung mga negative comments dun sa videos na ginawa natin about sa YouTube Partner Program. At guys, sasabihin ko na sa inyo na hindi ako against sa AI, no? So may mga nababasa kasi ako na comment na bakit ko daw lagi tinitira yung mga AI, bakit daw ako against sa AI application. So guys, hindi ako against sa AI. Against ako kung paano ginagamit ng ibang content creators ang AI sa maling paraan. Okay, kung lalawakan niyo yung isip nyo guys, dun sa mga nakaraang videos na ginagawa ko, always ko nababanggit na yung ibang mga content creators ginagamit nila ang AI sa maling paraan. So yung iba nami-misinterpret nila at nagagalit sila sa atin na bakit daw natin lagi tinitira yung mga AI or bakit hindi daw tayo interested sa mga AI. Ano nangyari? Okay. Honestly guys, ako, in the future guys, aminado ko gagamitin ko siya. Pero never natin sinabi sa channel guys na bawal kayo gumamit ng AI. Ang sa akin lang guys, gamitin nyo yung AI sa tamang paraan. Hindi para samantalahin or abusuhin yung kakayahan ng mga AI applications. We are also renaming this policy from repetitious content to inauthentic content. So guys, yung repetitious content, mapapalitan na siya ng term na inauthentic content. So these guidelines apply regardless of how the content was made. So katulad nung sabi dito ni YouTube guys, nakadepende po yan kung paano nyo ginawa yung content nyo. Kasi guys, bilang content creator, alam naman natin yan sa sarili natin kung inaabuso ba natin yung paggamit natin ng iba't ibang applications, lalo na yung mga
applications na nakakatulong para gumawa tayo ng videos. Some of the content creators ginagawa itong tools, yung iba naman guys ginagawa ito mismo para mag-produce ng content. Yung ibig ko sabihin guys, nakadepende po yan kung paano nyo gagamitin yung mga tools na yan, and at the same time, paano nyo maitatransform ang isang video even though hindi sa inyo guys. Okay? So dito guys sa ating next topic, babanggitin natin yan. So sabi dito, does this relate to reuse content? There are no changes to our reuse content. Content policies which guide commentary, clips, compilation, and reaction content. This content you can continue to monetize if you added significant original, commentary, modifications, or educational or entertainment. I found a new way to create UGC ads with AI that will save you over $1,000 a week and double your conversion rate. The video you're watching right Value to the original video. Our monetization policies with more examples are shared in our help center. Kaya dun sa mga nagtatanong guys sa akin na DJ, okay pa ba gumawa kami ng mga video compilation? DJ, may okay pa ba na gumawa kami ng mga reaction videos? DJ, may okay pa ba na gumawa kami ng mga commentary clips? Mismo na YouTube yung nagsabi. Bali mga boss, yung unang reaction ko dito ay akala ko talaga bawal na talaga yung mga AI content. Pero meron na pala sila binago. So bawal tayo gumawa basta-basta ng AI na kinuha natin ba kailangan sarili natin AI version. So yun na mga boss, yung papatuloy na natin. Guys na yes, pwede pa po siyang gawin. And at the same time, pwede nyo pang i-monetize yung mga ganitong klase ng content. Basta guys, lalagyan nyo lang siya ng added value. Sabihin natin, original commentary. So talagang binago nyo, nag-transform kayo ng isang video na talaga namang parang naging bago siyang content. Okay? So in short guys, ang ibig sabihin dito ni YouTube na kahit hindi sa inyo yung video na gagamitin nyo sa inyong mga contents, basta nalagyan nyo siya ng original commentary, ng significant value, let's just say guys na na-transform nyo talaga yung video na ginawa nyo into original content, is pasok pa rin yan sa monetization. So meaning mamamonetize pa rin yung mga videos na nabanggit natin like yung compilation, commentary videos, at mga reaction content. At may nagtatanong pa sa akin, DJ, bawal na ba ang AI sa YouTube? So dito guys, ipapaliwanag natin. So sabi dito, will using AI in my content be a violation of inauthentic content? Kasi karamihan ng mga viewers natin, DJ, may paano yan? Madalas nang ginagamit ko sa mga videos ko, AI application. So kinakabahan kami at parang nawawalan na kami ng lakas na loob na magpatuloy sa YouTube kasi yung content namin is ginagamitan namin siya ng mga AI applications. So sabi dito ng YouTube guys, we welcome creators using AI tools to enhance their storytelling, and channels that use AI in their content remain eligible to monetize. So meaning guys, yung paggamit ng AI is pwede po yan dito sa YouTube. So hindi pinagbabawal ni YouTube ang paggamit ng AI. So sinabi din dito guys na lalo na kung gagamitin nyo siya to enhance. No? Pag sinabing to enhance, para mas pagandahin nyo yung storytelling nyo, no? Lalo na dun sa mga channels na gumagamit talaga ng AI application, and at the same time is ito yung mga content creators na creative pagdating sa pag-produce ng content. All channels must follow our monetization policies, and creators are required to disclose when their realistic content is altered or synthetic. So dito guys, sa paliwanag ni YouTube, no, para sa akin guys, bilang content creator, kung gumagamit po kayo ng mga AI apps, no, lalo na dun sa mga videos nyo, is huwag nyo kakalimutan ilagay sa description nyo yung part ng video nyo kung saan nyo in-apply yung mga AI tools. Kasi mahalaga sa YouTube guys na malaman niya din kahit papano kung ano yung part ng video mo na synthetic, natural, original, or ginamitan nyo po ng AI. So para sa akin guys, hindi siya mahirap gawin kasi siguro naman sobrang dali lang sa part nyo na ilagay doon yung part ng video nyo, and then ilagay nyo po yung tools na ginamit nyo. And at the same time guys, dahil dito mas makikita ni YouTube na nagiging transparent kayo at dinidisclose nyo sa kanila na even though gumagamit kayo ng AI but still sumusunod kayo sa kanilang monetization policies. And tingin ko guys, ito na yung magiging last topic natin for this vlog. So sabi dito, can you give some examples of what is considered mass-produced content? A few examples of mass-produced content may include a channel that uploads narrated stories with only superficial differences between them. So pag sinabing superficial differences guys is slightly or konti lang yung pinagkaiba.
Okay? So ibig sabihin nito guys, even though yung channel ngayon is nag-upload siya ng mga narrated stories but konti lang yung iniiba niya, or let's just say guys na nire-recycle lang po nila yung ilang clips sa kanilang mga videos na in-upload na dati at i-upload na naman nila ulit na may konting pagbabago. So guys, pwede kayong makalabag sa violation dito sa mass-produced content. So that's why ako guys, ang sinasuggest ko no, sa inyo, wag po tayong tamad. Okay? So mag-effort tayo sa mga videos na gagawin natin. Sinabi ko na to guys, dun sa nakaraang vlog natin about dito sa monetization policy ng YouTube this coming July 15, 2025 na always guys na mag-effort kayo sa mga videos na gagawin nyo. Kasi guys, katulad ng sinabi ko doon na sobrang obvious kasi guys na ang dami nating ina-upload na video. So ano ba yung reason? Bakit nakakapag-upload ng isang channel ng sobrang daming video? Minadali. Diba? It's either recycle lang siya, may binago, sobrang konti, tapos mag-upload na agad. Okay, so dito pa lang guys, nanonotice agad ni YouTube na kung meron ba siyang superficial changes, okay, or superficial differences between the videos na in-upload mo dati. So ibig sabihin dito ni YouTube guys, kung mag-upload kayo ng videos even though you're using AI, is make sure guys na malaki yung pagbabago, malaki yung transformation, hindi yung ni-recycle nyo lang yung mga nakaraang videos nyo para makapag-upload kayo ng So, why use Grammarly over ChatGPT? Well, Grammarly offers expert writing suggestions versus something generic that everyone gets while you type in real time. No need to copy-paste. You can use it across 100,000 apps and websites. It's not just a spelling or grammar checker. Grammarly is an AI writing tool that helps you in any situation. sobrang daming videos. And inuulit ko guys, na dito sa YouTube, pwede po kayong gumamit ng AI. Pero depende po yan kung saan nyo gagamitin or anong paraan nyo gagamitin, sa tama ba or sa mali. Kasi guys, bilang content creators, yung mga gumagamit ng AI bilang tools, masasabi ko na sila yung content creator na sumusunod sa rules. Pero kung kayo po yung content creator na inaabuso nyo yung kakayahan ng mga AI applications at nagpo-produce kayo ng content sa pamamagitan nito, for sure guys, masasagasaan kayo ng bagong update ng YouTube this coming July 15, 2025. Kaya simula ngayon guys, gamitin po natin ang AI sa tamang paraan. And sabi pa dito guys, a channel that uploads slideshows that all have the same narration. So ito guys, na-encounter ko to sa mga content creators na nagtatanong din sa akin sa mga videos ko na DJ, pwede kaya yung mga slideshows? Kasi kumukuha lang kami ng pictures sa ibang applications or mismong dinadownload lang namin siya sa Google. So parang sinasabi dito ni YouTube guys na pwede rin po kayo lumabag sa mass-produced content. Kung ganito po yung ginagawa nyo sa mga content nyo. It's like, compile nyo lang yung mga slideshows or let's just say, nagda-download kayo ng mga images sa ibang applications and then pare-parehas lang yung narration na ginagawa nyo. So meaning, nire-recycle nyo lang, it's either yung audio na na-produce nyo or yung voice over na ginagawa nyo, even though iba-iba yung mga images or clips na nilalagay nyo sa slideshow. So dito guys, nade-detect pa rin siya ni YouTube as a mass-produced content. Kasi nga, minadali nyo lang, ni-recycle nyo lang. So wala siyang significant value, wala siyang significant transformation, hindi kayo nakapag-produce ng bagong content kasi nga ni-recycle nyo lang siya galing dun sa mga uploads nyo na dati. So katulad nung sinabi ko kanina guys, effort din po tayo. So wag po tayong tamad na mag-produce ng bagong video. Even though guys, we're using AI as a tool, still guys, lagi tayong pinapaalalahanan ni YouTube na be original and authentic sa mga videos natin. Ito guys, sa totoo lang, magiging aminado ako sa inyo na siguro soon gagamit din ako ng AI sa paggawa ko ng mga videos. Okay, hindi para abusuhin kung ano yung kakayahan ng AI guys, no? Gagamitin ko siya bilang tools na makakatulong sa akin para mas maging creative ako sa contents na ginagawa ko and at the same time kung paano ako mag-explain, kung paano ako magpaliwanag dito sa video, kung ano ba yung ways, kung paano natin pwede mas maging gawing creative yung mga contents natin. So aminado ako guys na soon pag-aaralan po natin na gamitin yan. Pero guys, never ko sinabi na against tayo sa AI. Siguro guys, may na-mention lang ako sa mga videos ko na iilang mga negative side ng AI, but still guys, miski ako, aminado ako na soon guys, gagamit din ako ng AI para kahit paano mas maging creative tayo, mas ma-enhance din natin yung storytelling, especially sa mga vlogs, no, na ginagawa natin dito sa YouTube. And tingin ko guys, itong update na ito is sobrang solid
need sa totoo lang, lalo na sa mga content creators dyan na nagsisimula pa lang. Kasi dito guys, kahit papano, tinuturuan tayo ng YouTube na mag-effort tayo dun sa mga videos na ipoproduce natin. Guys, huwag kayong gagaya sa ibang content creator na nagmamadali na gumawa ng content para lang may ma-upload, so magre-recycle sila ng videos, hindi naman talaga nagdagdag ng value, ng entertainment dun sa videos na pinoproduce nila. So kumbaga guys, may ma-upload lang kung tawagin para lang hindi sila mawala ng videos. Kumbaga ang habol lang nila guys is ma-reach yung requirement ng YouTube, at at the end of the day hindi naman nila pinapahalagahan kung ano yung mga policy dito sa YouTube. Kaya para sa akin guys, tingin ko na okay na rin na may ganitong update ng YouTube para, alam nyo na yun guys, para hindi tayo maging tamad. Okay? Para mas mag-focus tayo mag-produce ng authentic content. Hindi yung umaasa lang tayo guys sa kung ano-ano mga bagong applications na pwede natin gamitin para abusuhin yung kapangyarihan ng AI. Okay, kasi guys sa panahon ngayon sobrang lakas ng AI, lalo na sa pag-produce ng images, sa pag-produce ng music, sa pag-produce ng kahit anong klaseng boses guys, kayang gawin ng AI. So parang sinasabi lang dito ni YouTube guys na even though ganun makapangyarihan ng AI ngayon is wag nating abusuhin, kasi at the end of the day tayo po ay tinatawag na content creator. Kaya nga content creator tayo po yung gumagawa ng contents with a significant value or entertainment, hindi yung umaasa tayo sa paggamit ng AI. So we can use AI bilang tools na makakatulong sa atin para i-enhance po natin yung mga content natin, hindi para abusuhin natin. At kung sa tingin nyo guys, madami kayong natutunan sa vlog natin today, don't forget to subscribe our channel, DJMA, for more videos like this. At syempre guys, hindi rin po natin kakalimutan yung ating malupitang shoutout sa ating mga solid viewers na naghihintay na. So, yun mga bossing, ang reaction ko lang dyan, ayan. Huwag niyong abusuhin ng AI. Gamitin niyo yung AI sa tamang paraan. So yun lang mga bossing, shoutout, comment, subscribe, at mag-send ng video natin. Peace yun.